Naimbag nga aldaw kinyayo amin kakabsat and welcome back to my channel. VP Sara, ipinagtanggol si Pastor Apollo Kibuloy. Well, expected naman po natin yan dahil malapit po ang pamilyang Duterte kay Apollo Kibuloy. Kaya kahit na may mga paratang dito kay Kibuloy, ay asahan po natin na magbubulag-bulagan ang pamilyang Duterte at ipagtatanggol nila yan to the max talaga. Hindi nila silipin or bigyan ng benefit of the doubt itong mga nag-aakusa. Hindi man lang nila maisip na what if kung may katotohanan itong sinasabi nung mga biktima or nung mga nag-aakusa. Para sa kanila, sakdal, linis at walang kasalanan si Pastor Kibuloy. Nalungkot lang ako kasi alam niyo naman po, ako ay makasara Duterte dahil ibinoto ko po ang unity. At hanggang ngayon, ako po ay umaasa na magiging maayos ang lahat hanggang sa 2028. Sa mga ganitong pagkakataon lang, ako nalulungkot pag may nababalitaan ako na sinabi o hindi sinabi ni VP Sara. Tulad nung kanyang pagiging tikom ang bibig pagdating sa mga usapin ng WPS. Pagdating sa usaping China, hindi po siya nagsasalita. No comment lang po siya. Pero sa mga ganitong mga usapin, napakabilis po niyang magbigay ng pahayag. So bago ko po himayin yung sinabi ni Vice President Sara Duterte, pakinggan po muna natin siya. Mga kababayan, ako po ay nakikiisa sa panawagan ng pagpapairal ng batas at katarungan sa hinaharap na isyu ni Pastor Apollo Kibuloy at ng Sunshine Media Network Incorporated. Sa mga ginagawang pagdinig ay tila pinatawan na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy kahit na nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga testigo na nagkukubli ng kanilang katauhan at hindi mapatunayan ang kredibilidad. Marami sa atin ang naniniwala na ang dinaranas ngayon ni Pastor Kibuloy ay isang pandarahas at hindi patas. Bukod sa hearing na walang pinatutunguhan, ay kabilang rin dito ang indefinite suspension ng broadcasting network na SMNI na isang issue ng media freedom. Hindi biro ang mga pangyayari at paratang na ganito. Nararapat lamang na mabigyan ng patas na laban at sa tamang korte. Ika nga sa Mateo chapter 5 verses 11 to 12. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at maggalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inuusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Sana po ay maging gabay natin ang mga bersikulong ito patungo sa kaginhawaan at mabigyan tayo ng tibay ng loob sa pagharap sa mga pagsubok, pagtitiis at pag-uusig ngayon. Lagi po tayong manalangin para sa hustisya at katotohanan. Justice and the truth cannot be achieved in trial by publicity but by a day in court. Syukran. So ayan po, susubukan ko pong himayin at isa-isahin yung sinabi ni VP Sara. Kasi gusto kong intinding mabuti kung ano talaga ang ibig sabihin o gustong ipahiwati ni Sara Duterte. Sabi niya, nakikiisa siya sa panawagan sa pagpapairal ng batas at katarungan sa hinaharap daw na issue ni Pastor Kibuloy. Ano po ba kasi ang problema? Ang problema dyan ay ayaw humarap ni Kibuloy sa Senate hearing kung ano-anong dahilan ang kanyang sinasabi. To the point na akusahan pa niya si President Bongbong Marcos na nakikipag-ugnayan sa Amerika para siya ay hulihin or patayin or kung anumang mga kathang-isip na iniisip ni Pastor Kibuloy. Napakasimple lang naman ang hinihingi ng taong bayan. Humarap siya sa Senado at magpaliwanag kung ano yung side niya. Kung noon pa niya ginawa yan, hindi tayo aabot ng ganito. Tapos sasabihin ni VP Sara, nananawagan siya sa pagpapairal sa batas. Di ba may sariling batas ang Senado pagdating sa mga Senate hearing? Kung ganyan din lang at ipagtatanggol nyo itong kailangan magpaliwanag sa Senado, tanggalin nyo na po yung mga Senate hearing, yung mga Senate investigation. Kasi napaghahalata na pag yung ordinaryong tao o yung mga lesser ang estado sa buhay, napakadali ng Senado magpatawag
ng mga witnesses, ng mga resource persons, ng mga testigo. Tapos kapag hindi sumipot, iko-contempt at i-detain ng ilang araw sa Senado. Bakit dito sa kaso ni Kibuloy? Napaka-special na tao. Dahil ba siya ay self-appointed son of God? Tandaan po natin, self-appointed po. Nasaan ang patunay ni Kibuloy na siya ay inappoint ng Panginoon Diyos? Dahil lang sa sinabi niyang, I am the appointed son of God, naniwala na kayo kagad? Again, sasabihin ko, read your Bible. Nagbabasa ba si VP Sara ng Biblia? Kung ibabase natin ang mga pahayag ni Kibuloy sa mga nilalaman ng Biblia, wala po dun yung mga pinapangaral ni Kibuloy. Sabi pa ni VP Sara, sa ginagawa daw na pagdinig, ay tila ginawaran na ng guilty verdict si Kibuloy. Nang dahil lang daw sa nakabatay sa mga taong nagtatago or nagkukubli sa maskara, sa salamin, sa cap, itong mga witnesses na ito. Bakit hindi harapin ni Kibuloy? Alam niyo, paulit-ulit na lang tayo. Ito mga senador na nagtanggol kay Kibuloy, ngayon si VP Sara, napakasimple lang po. Kami po mga ordinaryong mamamayan ay naiintindihan namin. Humarap si Kibuloy at magpaliwanag. Di kapag kaharap niya na itong mga witnesses na to, i-request niya na tanggalin, hubarin ang kanilang mga pantakip sa muka para magkita sila ng face-to-face. At sino ba ang nagsabing guilty na si Kibuloy? Sinabi ba ng mga senador? Ang nagsasabi lang na guilty si Kibuloy ay itong mga nag-aakusa sa kanila. Natural para dun sa mga biktima, guilty si Kibuloy. Ngayon, hanggat hindi niya pinasisinungalingan at ayaw niyang humarap, ano ang iisipin ng tao? Siya nga ay guilty. Kasi napakadali namang intindihin yan eh. Kung ayaw mong humarap, ibig sabihin, guilty ka. Ang dami-dami mong dahilan na sinasabi para hindi ka lang makaharap. Na pinaniniwalaan naman nito mga senador na to at ngayon ni VP Sara. Kami mga mamamayan gusto lang namin marinig ang panig ni Kibuloy. Hindi kami naniniwala na basta guilty nang hindi naririnig ang panig niya. So bakit ayaw niyang humarap? Napakasimple, ginagawa ninyong komplikado. Akala nyo malilin lang nyo ang taong bayan. Akala nyo maiikot nyo kami dahil kayo ay mga nasa pwesto. Kahit na mga hindi nakapagtapos ng pag-aaral, maiintindihan na ang kailangan lang ni Kibuloy ay humarap sa Senado. Ngayon sasabihin nyo kasi nasa korte na yan. Pinatagal nyo kasi kung noon pa yan, humarap na siya, hindi hahaba ng ganito yan. Sasabihin ni VP Sara, hindi daw patas. So ito na naman tayo. Paano magiging patas kung hindi siya haharap? Lahat ng sinasabi nyo, lahat ng pagtatanggol na ginagawa nyo kay Kibuloy, isa lang ang sagot dyan. Humarap siya at tapos ang usapin. Magiging patas ang lahat. Dahil maririnig namin ang paliwanag ng magkabilang panig. So, paano magiging patas kung duwag yung inyong pinagtatanggol, ayaw humarap? Bakit? Papatayin ba siya sa Senado? Hindi naman ha. Pababayaan ba ng mga nagtatanggol kay Kibuloy na basta-basta na lang na pagtulungan si Kibuloy sa Senate hearing? Anong ginagawa nila Robin Padilla, Amy Marcos, Cynthia Villar, Bongo? Natural pupunta sila doon para ipagtanggol si Kibuloy. So kung gusto nyo na maging patas ang lahat, palitawin nyo si Kibuloy sa mga hearing. Kasi kung sasabihin nyo na hindi patas, na siya ay pinapersecute, tanggalin nyo na yung mga hearing na yan. Ngayon niya, hindi ba? Meron pang 17 utos o 17 demands o kondisyon itong si Pastor Kibuloy para siya ay humarap. O ano mangyayari niyan? Yung mga susunod na ipapatawag ng Senado para sa mga hearing or investigasyon, sasabihin nila, ito muna, sundin nyo muna ang aming kondisyon bago kami haharap diyan sa Senado. Bakit ganun? Ibaba ang batas ng mga taong mas mababa ang estado kaysa dito kay Kibuloy? Hearing daw na walang pinatutunguhan. Paano nga magkakaroon ng patutunguhan kung one-sided lang? Handang-handa naman ang Senado, handang-handa ang taong bayan na pakinggan ang side ni Kibuloy. Napakadali naman pong intindihin ng kasong ito. Sasabihin mo walang pinatutunguhan. Kasi nga, ayaw humarap. So kahit na anong pagtatanggol ninyo, babalik at babalik po tayo doon sa kadahilanan na ayaw kasing humarap
kaya walang nangyayari, kaya hindi nagiging patas, kaya walang pinatutunguhan. Hindi ba? Ano pa ba ang pwedeng idahilan doon? Tapos sasabihin ninyo, itong mga nasa Senado ang hindi patas? Si Kibuloy nga ang napakadaming dahilan para hindi lang makaharap sa Senado. Kaya kung tutuusin, kaya nangyayari lahat ng ito, yung pagiging hindi patas, yung walang pinatutunguhan, yung siya ay binibigyan ng verdict na guilty, yan po ay kasalanan lahat ni Pastor Kibuloy nang dahil lamang sa ayaw niyang humarap. Wala pong ibang dahilan. Dahil lang sa ayaw niyang humarap. Hindi nyo ba nakikita yon? Paharapin nyo si Pastor Kibuloy. Tapos lahat ito. Mapag-uusapan ito. Malalaman natin kung sino ang nagsasabi ng totoo o hindi. Meron pang binanggit na verse si VP Sara. Ito po yung sa Mateo 5:11-12. Mapalad ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. So, ibig sabihin ni VP Sara, using this verse, mapalad daw si Pastor Kibuloy. Okay, intindihin ko po itong Matthew 5 na to. Mapalad ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Unang-una, paano kayo nakasigurado na itong mga ipinaparatang kay Kibuloy ay pawang kasinungalingan? Hindi ba kaya nagkakaroon ng pagdinig? Ay dahil para malaman kung kasinungalingan nga lahat na ipinaparatang kay Kibuloy? Sabi pa dito sa Matthew 5, ginagawa lahat yon yung mga pagpaparatang ng kasamaan ng dahil sa akin, ng dahil daw sa Diyos. I beg to disagree. Ito mga ipinaparatang kay Kibuloy ay hindi dahil sa Diyos. Ito ay mga personal na ginawa. Yung mga inakusa at ibinibintang kay Kibuloy ay hindi po para sa Diyos. Para sa Diyos ba yung mga sexual harassment? Yung human trafficking? At kung ano-ano pang mga paratang? Yan ba ay dahil sa Diyos? Gawain ba ng Diyos natin yan? Gawain ba ni Hesukristo yan? Hindi. At bakit sasabihin na nilalait at inuusig ng mga tao? Hindi po inuusig si Kibuloy. Pinagpapaliwanag lang po siya. Tuloy ko po yung verse. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. So dapat magsaya si Kibuloy dahil malaki ang kanyang gantimpala sa langit. Anong magiging gantimpala, VP Sara? Ng isang taong claiming that he is the Son of God, claiming that he is the way, the truth, and the life. Siguro kahit na ikaw, kahit yung mga senador na pumapanig kay Kibuloy, alam ninyo na para sa mga Kristiyano, Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Walang makakarating sa Ama kung hindi dadaan kay Hesukristo. So naniniwala kayo na walang makakarating sa Ama kung hindi dadaan kay Kibuloy? The mere fact na pinagtatanggol niyo siya at gumamit ka ng verse na nilalait, inuusig, pinaparatangan si Kibuloy dahil naniniwala ka sa mga sinasabi ni Kibuloy. So naniniwala kayo that Kibuloy is the way, the truth, and the life? Seriously, VP Sara? Well, hindi ko po kasi alam kung ano ang religion ni VP Sara. Kung hindi po niya alam, siguro kailangan niya nang magbasa ng Biblia para malaman niya kung kanino attributed yung mga salitang yon. Hindi po kay Apollo Kibuloy. Kung tutuusin, wala po siyang karapatan para angkinin ang mga pahayag na sinabi ng ating mahal na Hesukristo. So ano ang magiging gantimpala ni Kibuloy sa langit? Matapos siyang alisan ng titulo ang nag-iisang anak ng Ama. Pagpasensyahan niyo na po ako. Kung nagkataon siguro na itong mga kaso ni Kibuloy ay walang kinalaman sa ating Panginoon Diyos, na wala siyang binanggit na siya ang daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay, na hindi tayo makakarating sa langit kung hindi dadaan kay Kibuloy, hindi siguro ko ganito kainit. Kasi as a Christian at sa marami sa atin, alam po natin na si Jesus lang is the way, the truth, and the life. So para ipagtanggol ninyo ang isang taong sinasabi ninyo na pinaparatangan at inaakusahan ng kung ano-anong kasinungalingan, naniniwala kasi kayo
na walang bahid kasalanan si Kibuloy. Ano kaya itong mga kaso ni Kibuloy sa Amerika? Puro kasinungalingan din ba yun? Again, at this point in time, hindi nyo pwedeng sabihin na walang bahid kasalanan si Kibuloy, na hindi totoo lahat ng pinaparatang sa kanya. And also, hindi rin pwedeng sabihin na guilty na si Kibuloy. Kaya nga po magkakaroon ng pagdinig. Kaya nga po kailan humarap siya. At kung wala siyang itinatago, wala siyang dapat ikatakot. So, expected po talaga na ipagtanggol ni VP Sara si Pastor Kibuloy. Hindi ko lang po maiwasan na mag-comment at ibigay yung aking sariling opinion sa mga binitawang pahayag ni VP Sara. Kaya kung gusto po natin talaga ng tunay na gabay, huwag po tayong basta maniniwala sa salita ng tao. Ibase po natin ang ating paniniwala sa salita ng Diyos. Kayo po, ano ang masasabi ninyo sa pahayag na ito ni Vice President Sara Duterte sa kanyang pagtatanggol kay Pastor Apollo Kibuloy, the self-anointed Son of God? Comment lang po down below at magsama-sama po ulit tayo sa susunod na Usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina. Peace.